Milyong Pilipino ang gustong makita o malaman, marinig ang kasagutan. Yun yung tamang venue. Pero ang tingin ko ho, mga kababayan, na ang dahilan nila kung bakit gusto nila o bakit sinasabi nila doon na lang sa impeachment kasi baka po gumagawa na naman ng paraan na wag matuloy yung impeachment at kapag hindi natuloy ang impeachment, ayun, wala na sila ipapaliwanag. Di ba? Mukhang mahihirapan po sila dyan, mga bossing. Mukhang mahihirapan po sila, mga kababayan. No, dahil hindi ho si Chis Escudero ang Senate President ngayon mga boss No, mamaya ipapakita ko sa inyo kung bakit mahihirapan sila. 'Di ba, si Rokansaki, wala ka kanina no, na shout out na kita kanina pa lang. Dahil confidential funds protektado ng batas. Hindi ka basta-bastang kasi nga bakit doon sa COA kailangan nyo, hindi nyo maipaliwanag din sa COA? Kakampi ng gobyerno yon, kakampi ng taong bayan yon. Di ba? sinasabi ko kanina sa discussion, ang confidential funds, pinoprotektahan niya ang national. Basahin mo, pwede, kung sakaling may binabasa o kung sakaling may ano naman, pwede itaas na lang ng ganun. Okay lang, no, sa amin. Importante, naintindihan namin yung sinasabi. Kasi kapag ganito, parang hindi namin maintindihan Iba-iba yung sinasabi. Sabi ni Rosewin, saan na ba yung pamalo ko? Timeline ng timeline ka pa sinasabi. Mga security natin at yung buhay ng mga tao na mayroong impormasyon na makakasira ng seguridad ng bansa. Yung buhay ng tao na makakasira sa seguridad ng... Sige, yaman na! Puking na. Kapag hindi natin kapag hindi natin pinalagpas, hindi tayo matatapos dito. Kaiisip kung ano yung mga sinasabi ng Vice Presidente. So, hindi po sa ayaw niyong sagutin ito, ngunit dahil may batas na hindi pwedeng sagutin ang laman ng confidential Yes, fund. may batas. In fact, madami sa kanila sa House of Representatives ang nag-violate nung batas na yon. Oh, kayo pala no? Congress, kayo pa ang nasisi patungkol diyan sa diyan sa Mary Grace Piatos. Pero sagutin niyo na agad. Nag-aabang ang mamamayang Pilipino. Huwag niyo na kaming paasahin na ito ay masasagot kapag dumating yung tamang panahon, which is yung tamang panahon na sinasabi doon na lang daw po sa impeachment. Kaso ho, mga kababayan, mukhang maririnig pa din ho natin talaga yan. Bakit po? Mukhang etong si Senador Vicente Soto III, mga bossing, o si Tito Soto, ay talagang gustong-gustong matuloy yung impeachment. Hindi po dahil sila ay pinepersonal. Hindi po dahil may personal na galit. Dahil ang narinig ko na dahilan ni Tito Soto, mga bossing, ni Senate President ay gusto niyang malaman, marinig ng mamamayang Pilipino kung ano talaga ang katotohanan diyan po sa impeachment, diyan po sa confidential funds. Ngayon, ano ginawa? Sabi Senado, bubuksan Lunes hanggang Biyernes para sa impeachment trial. Di ba? Sinabi ni Senate President Tito Soto na handa ang Senado na magsilbing impeachment court sakaling umabot dito ang article of impeachment laban kay Vice Presidente Sara Duterte. Aabot po talaga dyan, mga bossing. Bakit po? Yung sinasabi ng mga DDS, nako, wala nang sapat na bilang yan. Sa nakita ko parehas na parehas din mga kababayan. No? Kung sino po yung mga nagsulong ng impeachment nung 2025, same lang din po yung mga nagsusulong. Isa nga lang po, di ba, yung tumanggi. At yung tumanggi pa po na si Bong Suntay. Si Bong Suntay mga kababayan, na sinasabi hindi daw siya DDS. Tingin ko lalagpas pa din po sa 1/3 na kinakailangang pirma o lagda ng mga congressman. At tapos, ngayon si Senator o si Senate President Tito Soto, ang Senate President, mukhang walang kawala po.
Bakit? Kasi ho, gustong-gusto niya talagang maumpisahan yan Dahil gusto niyang malaman ng taong bayan ang katotohanan. At mukhang malabong i-dribble ho, mga bossing. Mukhang malabo na ipagpasa-pasa. Mukhang yung fourth with na nakasulat doon sa konstitusyon ng Pilipinas ay magkakatotoo, mga boss. No? Sabi dito, ayon kay Soto, ang buong Senado ay magsisilbing hukom sa impeachment trial. Hindi ikaw ang judge. Ang judge ay yung buong impeachment court. Iminungkahi. No? Yan na posibleng schedule kung magkakaroon ng paglilitis, ipagpapatuloy ang legislative work sa umaga mula Lunes hanggang Miyerkules habang ilalaan naman ang hapon mula Lunes hanggang Biyernes para sa impeachment court o impeachment proceeding upang mapabilis ang proseso. Hindi pwedeng patagalin yan. Kailangan yan the fastest way possible, unfair to the public and unfair to the persons being charged. Oo nga naman. No? Kasi habang tumatagal yan, habang hindi natatapos at hindi nyo nasasagot, syempre ho, stress din ng Vice Presidente. No? Kung ako ho yan, ang nasa posisyon ng Vice Presidente, sasabihin ko sa inyo, halika na, umpisahan na natin, at tagal-tagal nyo, kanina pa ako nag-aantay, ang tagal ko nang iniintay ito. No, para mawala na yung mga iniisip ko, di ba, Alaga, Chaycher, Delia Rosario, Maxafe, para mawala agad yung iniisip ko. Pero ang tingin ko ho dyan, mga kababayan, mahihirapan itong mga ito na idepensa yan. Doon pa lang po sa pagbabanta sa buhay, doon pa lang ho sa pagbabanta sa buhay ng presidente, ng asawa ng presidente, ng pinsan ng presidente na si Martin Romualdez. Doon pa lang ho tingin ko hirap na silang yun. Hirap na po silang idepensa yun. Tayo pong lahat, maaaring maging saksi. Pwede tayo siguro maging saksi o witness. Kasi lahat tayo napanood natin ng live. Habang bumabanat, nagmumura ang Vice Presidente at talagang sinasabi, kapag kami nangyari daw sa kanya, paano kung nadulas na lang sa banyo? Wala namang umaano, hindi naman sinasadya. Di hinanap nung inutusan ni Sara Duterte yung papatay kay Pangulong Bongbong Marcos, at Lisa Araneta Marcos at Martin Romualdez. Di ba, mga bossing? O yan ang Tito Soto. Mukhang talagang tuloy-tuloy ang impeachment at kinatatakot nila na ma-impeach si Vice Presidente dahil po diskwalipika ang kakaharapin sa taong 2028 at hindi makakatakbo yung inaasam-asam nilang makabalik sa pwesto, no? Sa pagka-presidente sa 2028. Ngayon mga boss, meron tayong commercial. Ano ba yung commercial, Mark Ramos? Ipapakita ko lang ito, mga kababayan. Commercial. Putrages na yan. Binugbog ho yung bayani. Binugbog, mga kababayan, yung bayani ng DDS.